kahit smoke yung signal light, malakas pa rin yung buga ng ilaw. Kitang kita ka pa rin dyan. Solid, no? For today's video, ikakabit na natin tong Racing DNA na CVT nuts. Ito yung pang drive face and clutch bell. Ito naman yung pang torque drive. Yan, maglalagay na rin tayo ng tuning washer. Tara guys, exciting to. Ito guys yung stock na papalitan natin. Tara guys, compare natin. Ito yung Racing DNA na washer. Ito naman yung stock na washer. Kitang kita mas mataba itong Racing DNA. And mas malaki rin yung diameter. Ayan guys, pasok yung stock. Dito naman sa nut ng Racing DNA, flange nut na yung ginamit nila. Ito guys yung stock. Parang mataas ng konti itong Racing DNA. Kasi nga flange nut eh. So size naman pareho lang yan, 22mm. And kabit na rin pala natin itong tuning washer. Ito guys yung 1mm, ito naman yung 0.5. Sobrang nakakabilib lang yung mga ganyan kanipis na washer. Merong epekto sa performance ng motor. Pero itong 0.5 muna yung gagamitin natin. May nag-comment kasi na pag ginamit ko itong 1mm sa JVT na pulley, delikado na raw. Parang makapal na masyado kasi maliit na lang daw yung kapit ng slider piece sa poste. Kaya sa 0.5 muna tayo para safe. Tara guys, testingin natin. So tingnan nyo guys, ganyan yung kapit ng slider piece pag stock, halos kalahati. Ito naman guys pag merong 1mm na tuning washer, parang 1/4 pa naman yung kapit. Pero hindi ko lang alam kung delikado na ba yan pag ganyan lang kaliit. Try naman natin itong 0.5. Itong 0.5, yeah, obviously mas malaki pa yung kapit ng slider piece sa poste. Kaya tara, 0.5 lang muna tayo para safe. May nagsabi rin pala mabilis daw lumuwag tong slider piece na JVT. Yan yung sa atin gumagalaw na oh. Hindi pa naman natatanggal pero yan gumagalaw nga. Itong isa medyo masikip pa. Yung stock kasi talaga makapit yun eh. Talagang dikit na dikit. So guys, pa-comment naman kung palitin na pag gumagalaw ng ganyan. Maliit pa lang naman. Or pwede ko bang ilipat dito yung stock na slider piece dito sa JVT na backplate. Guys, kakabitan natin itong 0.5 na tuning washer. Dapat ang idea nun is makapag-low gear tayo na mas mababa yung belt dito. Kasi pinahaba natin ng konti itong bushing. Labas pa rin naman ng konti yung spline ng sigunyal. Gamitin na natin itong Racing DNA na washer tsaka flange nut. Kaso parang pasok na yung ano ah. Pasok na yung sigunyal. Hindi na nakalabas yung thread. Okay lang kaya yan? Sikipan natin. So hindi ko lang kung goods ba yung ganyan. Pasok kasi yung thread dun sa nut eh oh. Pag stock kasi medyo nakalabas ng konti yan. So pa-comment naman kung okay lang yan or kung kailangan ko bang ibalik yung stock. Dito naman sa clutch bell, ito yung stock na washer tsaka yung nut. Pero dito sa Racing DNA, pinag-isa na lang. Flange nut na yung ginamit. Mukhang same size naman. Parang dinikit lang talaga yung washer. Torque spec natin to. 49 Nm. Pwede nyo ulitin para sigurado. Ito palang ngipin ng flywheel holder natin. Niligyan ko ng 3M na double adhesive yan. May plastic dito para hindi makagasgas. So shoutout kay Cap Moto Beast, sa kanya ko napanood to. Ito palang torque drive na, tsaka na natin ikabit to. Nagmamadali kasi ako ngayon eh. Pero bala ko rin magpalit ng clutch lining soon. Kaya sasabihin na natin to dun. And medyo hindi pa rin ako sigurado dito eh. So hindi ko pa alam kung ibabalik ko ba yung stock. So let me know guys kung okay lang yan. Yan guys, nabawasan ba yung pagpag nung nagana tayo, tuning washer? Parang same pa rin naman sa tingin ko eh. Oh. Dapat to kasi makakabawas ng pagpag pag naglagay tayo nun eh. So hindi ko alam, baka dapat yung 1mm. Pero pag yung 1mm kasi nilagay natin, mas lalong lalabas tong ano, yung nut natin ng drive face. Pero goods na muna yan. Tara, test ride natin. Alright, so dating gawin lang guys, orasan natin 0 to 60. Tingnan natin kung gaano kabilis. Tuning washer lang naman yung dinagdag natin. Alright, so in 3, 2, 1, go! So far goods na goods tayo sa arangkada nito, itong setup natin. May mga nagsasabi nga magbaba pa tayo ng bola to 13 grams kasi naka 14 grams na straight tayo ngayon, pero mukhang stick na muna ako dito. Pakiramdaman lang natin yung kinabit natin na tuning washer, pero so far okay yung pakiramdam ko. Goods na goods ako sa arangkada ngayon. Hindi ko lang alam kung malaki ba yung improvement or minimal lang. Ako naman kasi basta may ibigay sa akin pag pumiga ako, goods na ako dun eh. Kasi hindi man ako kakarera eh. Dito sa current setup natin, ang laki na ng difference from stock. In terms of fuel consumption naman,
Nasa 31.4 kilometers per liter tayo ngayon. Yan yung simula nung galaw na tayo ng CVT. Not bad na rin yun. Kasi yung 2 taon na stock tong si ADV, nasa 35 kilometers per liter lang naman tayo. So bumaba lang ng konti. Hindi ka na mabibitin sa overtake dito. Pero tingin kong kailangan natin na next upgrade dito yun, no? Yung braking system. Since mas malakas na yung arangkada mo, kumbaga mas malaking distance na yung kaya mong i-cover in a shorter time. Kaya dapat yung stopping power mo mas malakas din. Traffic na naman dito. Papunta pala tayo ng DC Moto Wolf ngayon. May papakabit lang tayo na bago kay ADV. May nabili kasi ako signal light. Ito yung nakita ko dun sa sa puting ADV 160 dun sa Makina Moto Expo. Nakita ko sa TikTok shop. Actually 2 signal light yung binili ko. Hindi ko pa kasi alam kung anong gusto ko Kumuha ako nung clear lang, tapos kumuha rin ako ng smoke na. Yung smoke yung nakita ko dun sa moto show. Yung nakabit doon sa puting ADV 160. Tingin ko bagay sa atin yun kasi itim yung ADV natin Kaso nga lang since smoke, hindi ko alam kung gaano kalakas yung buga ng ilaw. Kaya bumili na rin ako ng clear lang para kung mahina yung buga ng smoke, yung clear ang gagamitin ko. Kailangan yata kasing baklasin tong fairings kung ikakabit mo yung side mirror. Wala pa ako yung parang prying tool ba yun, pang tanggal ng mga clip. Baka may mabali pa, mahirap na. Pagawa na lang natin sa professional. Doon pala sa mga pumunta sa Makina Moto Expo, nakita nyo yung mga bagong nilaunch na motor. For me yung medyo kakaiba doon yung sa Honda, yung WN7. Kasi yun, full electric motorcycle. Pag nakita mo, ang angas na big bike Introducing the Honda's first full-size electric vehicle, the Honda WN7 2026 year model, available in graphite black. The Honda WN7 isn't just about looks. It's packed with intelligent technologies engineered to elevate every ride. Key features include a smart key, dual projector headlights with daytime running lights, a 5-inch TFT display with Honda Road Sync, walking speed mode with forward and reverse, selectable speed limit assist, selectable deceleration power levels, USB Type-C socket, multiple riding modes, and an emergency stop signal. All designed to deliver greater control, safety, and confidence in every situation. The innovation doesn't stop with the ride. The Honda WN7 offers versatile charging options to fit your lifestyle. Our convenient normal charging gets you ready up to 2.5 hours. But for those on the move, the powerful bike takes a quick charging from 20% to 80% in just 30 minutes, bringing unmatched convenience to electric riding. And to top it off, the Honda WN7 electric vehicle has won the Gold Award with the highest honor in the product design discipline of the IF Design Award, a testament to Honda's excellence in innovation and design. This is the future of riding today. Experience the perfect blend of performance, technology, and convenience. The Honda WN7 will be available in the Philippine market this coming June 2026. Sa panahon ngayon na napakamahal ng gas napaka-timely ng launch na yun ni Honda. And sobrang diin din ng scooter show dun So tagal ko na pupunta sa Makina Moto Expo. Parang ngayon lang sila nagkaroon ng second floor Tapos yung second floor na yun, dun nga yung puro scooter lang. Napaka-solid ng mga setup Siyempre, may 3 solid na ADV 160 dun. Pakita ko sa inyo dito. So guys, kasama natin sa ADV 160. Sobrang solid ng ADV na to, Siyempre naka-all-ins. Ito ng crankcase. Isa to sa talagang pinakamadiin na ADV na nakita ko. Wala nang kulang So guys, kung gusto nyo kumuha ng inspiration sa ADV 160,
Ito na ADV na to, no? Nakita ko na to dati dun sa Honda Convention eh. Ito, ADV 160. Ganda. Pearl white. Sir Mon! Sir, shoutout sa'yo, sir. Napakatindi nito. Brembo na. Daming trophy. Naka-Brembo na siya ng 4-pot sa harapan. Tapos yung disc RSV. Tingnan nyo guys yung Öhlins. Color black. Angas eh, no? Tapos MTRT na exhaust. BRD na radiator. Siyempre, naka-Brembo rin sa likod. 2-pot. Yung U-box niya, carbon fiber na rin. Madiin tong ADV na to. Ito yung gusto ko. Hanap tayo ng ganito. So doon sa tatlong ADV 160 na yun guys, anong pinaka nagustuhan nyo? Yung ang dami ring solid na piyesa na nandun eh, no? Ang pinaka nagustuhan ko doon yung NCY na panggilid. Yung pulley set nila gawa raw sa Teflon, kaya self-lubricating na raw yun. Tapos yung torque drive naman, merong sport mode. Ililipat mo lang yung pin. Check natin guys tong pulley set. Ang maganda raw dito sa pulley ng NCY, made out of Teflon. So self-lubricating na to. Ganda, no? Itong torque drive naman nila guys, forged aluminum. Alright, so mas lightweight. Yan ang maganda dito guys. May dalawang setting tong torque drive. Pag nandito yung pin, standard. Pero pwede nyo rin ilipat dito, magiging sport mode. And medyo mas mahal pala sa ibang mga sikat na brand yung NCY. And marami rin nagko-comment na sobrang solid na brand daw pala yun, yung NCY. Kung bagay pagdating sa CVT parts, premium brand pala yun. Kaya targeting din natin yun in the future. Yung sa GVT ko kasi, dalawa yung marami ako comment talaga na unang-una dun sa center spring. Mabilis daw lumambot. Matigas ulo ko, hindi ako nakinig. Kaya nagdoble gastos tuloy ako. Ang bilis nga lumambot ng 1,000 RPM center spring ko na JVT. Parang wala pa yata 2 linggo malambot na. Kaya nagpalit na tayo ngayon ng TSMP na 1,200 RPM center spring. Kasi yung mga nagsabi rin na yung yung slider piece ng JVT pulley, mabilis daw lumuwag. Kasi yung sa stock yung sa akin, nung binaklas ko, 2 taon na yun. Napakasikip pa rin ng stock na slider piece. Tapos pag check ko kanina, yun na nga. Lumuluwag na nga yung slider piece ng JVT. Ay nako. Alright, we are here. DC Moto Wolf. Let's go. Palitan na natin tong stock na signal light. Sa mga gusto mag DIY, ito yung kailangan pang tanggal ng ng fairings ng ADV. Napakarami palang babaklasin na clip dito. So guys, kinakabit na yung solid natin na signal light. Ito yung nakita natin sa makina moto show. Tingin-tingin muna tayo dito guys. Meron sila ng iron windshield. Ang dami naghahanap nito Meron pala dito sa DC Moto Wolf. Kaya alam ko meron din silang clear nito Ito yung mga pang DE na windshield Pero marami naman kayong pagpipilian dyan guys. Nakabit na yung dalawa. Yung mga simpleng upgrade lang pero sobrang nakakatuwa. Tingnan nyo naman kasi itong stock kung gaano kahaba. Guys, kahit smoke yung signal light, malakas pa rin yung buga ng ilaw. Kitang-kita ka pa rin dyan. Solid, no? So sa mga may gusto nito, sa TikTok ko nabili ito Lalagay ko na lang yung link. Alright guys, so nakapit na natin yung signal lights. Ayan yung itsura. Angas no? Iba talaga yung paramdam pag nagpalit ka ng ng pyesa, nag-upgrade ka, tapos napangiti ka ng malaki. Pansin ko lang pag naka-signal light ka, medyo mas mabilis lang yung blinking niya no? Pag hazard kasi, yan, normal yung bilis. Tingnan nyo, pag naka-signal tayo ng kanan. Ang worry ko kanina is baka nga mahina tong ilaw kasi smoked. Parang mas bagay kasi sa itim Pero tingnan nyo guys, okay naman lakas yung buga. May nahanap na rin ako na smoke. Ilalagay natin sa likod. Mas maiksi rin yun sa stock. Hindi ganyan kaliit, pero tingin ko mas bagay yun. Gusto ko kasi kay ADV yung minimalist lang na setup Hindi ba tayo naka rear view? Yan. So tingnan nyo guys tong Ayochi BX natin. So kahit madilim na, kahit may mga headlights sa likod, hindi blown out yung video. Kita mo pa rin yung detalye. Sarap overtake pag ito yung panggilid. Hindi ka na mag-worry na mabibitin ka. Kaya arangkada gitna lang yung gusto ko sa sa CVT natin. Hindi ka naman makakadulo rin sa city riding. Mas kailangan mo yung arangkada pang overtake.
Yan guys, medyo madilim na ngayon. Tingnan ulit natin yun, no? Yung signal light. Hazard tayo. Mabilis lang naman. Alright, so mabalik pala tayo sa sa topic natin today. Dun sa tuning washer. So far goods na goods naman. Very satisfied tayo dito sa sa 0.5 mm. Try ko muna siguro maghanap ng offset washer, yung mas manipis, para makapagdagdag tayo ng mas makapal na na tuning washer. Alright, so quick vlogging na rin pala. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, baka naman pa-click ng subscribe button below and like and share the video. Salamat. So dito ko na muna patuloy yung video guys, pero maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita-kits tayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.